Hello po. Good Alright. afternoon. Ayan, maraming salamat for joining us today. Would any of you guys like to invite them on your movie premiere this Feb 14? Let's start first with Mr. Kenchan. Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una po, salamat po sa time nyo na makasama kami ngayon. And ini-invite po namin kayo na manood ng aming pinroduce na pelikula. Ang Slay Zone po this coming February 14, Valentine's Day po yan. Wednesday, this coming Wednesday. Sama nyo po sana yung mga kadate po ninyo, yon. At yung mga ano po, yung family nyo po at mga kaibigan po ninyo. Yan. Sana po ay panoorin po ninyo ang Slay Zone this coming Feb 14 po. Thank you, Ken. Let's give the floor naman to Abid Green. Hi po. Thank you po sa dito sa meeting na to, and thank you rin po sa support sa Slay Zone team. Inaanyayahan ko po yung manood ng Slay Zone sa Feb 14 po. Doon po ay mag-date ng ka-Valentine's nyo. Sure ako na magagandahan kayo sa film kasi lahat ng nakapanood ng premiere night natuwa lahat eh. So exciting. Thank you. Alright, maraming salamat, Abed. And last but not the least, Liza De Castro. Unang-una, maraming salamat po sa lahat ng nagpunta sa red carpet premiere. Sa lahat po ng mga nag-message sa akin na nagandahan sa pelikula. Maraming salamat po. And hopefully, this coming February 14 ay patuloy na lang po kaming suportahan. Kakaibang Valentine experience po ito. Valentine date. So I think you will enjoy this film with your kadate, with your family, with your friends. Maiba naman this Valentine's, diba? So we're very proud. Wide International Films is very proud to offer you Slay Zone. And ayun, sana po supportahan. Thank you so much, Liza, and thank you once again to Ken and to Abed. On the other hand naman, no, unfortunately, Pokwang won't be able to make it to today's Zoom call, pero meron siyang iniwan na special message for all of us. Let's all watch this video. Oh. Hello mga kapuso, iniimbitahan ko po kayo na panoorin at suportahan po ang aming pelikula, ang Slay Zone. Showing na po kami sa February 14. Ayan, kasama ko po dyan si Miss Glyza De Castro, directed by Direct Louie Ignacio, and produced by Wide International. February 14 po, Slay Zone, Slay! And what a heartwarming message from Pokwang, and we surely miss you here for today's media conference. But let's not have any delays further. Let's get the ball rolling na and start the chit-chatting by going straight to our question and answer segment for today's media conference. So without further ado, we are now opening the call for our dear members of the press for their questions. Let's begin first with Tito Lars Santiago. Yun. Rome, pwede bang speaker view para kung sino yung yung sumasagot, siya yung nasa screen. Sige po. We'll fix that po in a while. Naka-record naman ako, no? Yes po. Yun. Tito Lar, naka-speaker view na po tayo. Pero kita ba't parang ay, yun. Anyway, okay. So, kay Glyce. Glyce, very successful yung ginawang premiere night. Mm-hmm. Oo, at talagang yung mga fans mo kahit wala ka, nandun yung mga yung fan club mo. Sobrang support pa rin. Anong masasabi mo? Opo. Nakakamiss sila sobra. Mas lalo kong na-miss yung Philippines at mas lalo akong na-FOMO. Nanginayang ako na wala po ako doon. Pero syempre, masaya rin naman yung ginagawa namin dito. Pero dahil nga medyo matagal na rin kami dito, parang
mas lalo kong naramdaman yung suporta nila. Mas lalo kong mas ginustong umuwi. So, ngayon pa lang po, yun nga, kaya rin ako napa-upload ng picture after nung red carpet premiere. Kasi from all the way to Korea, naramdaman ko yung suporta nila. So, maraming salamat talaga. Babawi ako sa kanila pag uwi ko. Okay, at ang ganda ng feedback sa inyong dalawa ni Pokwang, yung mga press na dumating at nanood. Sinasabi talaga na talagang pareho daw kayong pang best actress ni Pokwang. Si Mamang naman, hindi naman madedena yung husay niya rin. Naipakita niya rin naman yung comedic side niya and yung dramatic side niya. So ako very honored ako to work with her. Ang saya niya ka-bonding kahit na offset. Mas masaya siya sa eksena kasi it's something na hindi ko normally nakikita sa kanya. So masaya siyang experience for me, and yun talaga yung ikikip ko na sa career ko nakatrabaho ko siya na nagkaroon pa kami ng pelikula na magandang pelikula katulad ng Slay Zone. Co-producer ka rin dito kay ni Ken. Yes po. Producers Opo, yes. sa movie. So, mahirap ba yon na you're acting in the movie that you are co-producing with the other people like si Ken? Si Ken, hindi naman mahirap kausap, hindi naman mahirap katrabaho ever since kahit na actor or producer. At saka siya, very hands-on siya, Tito Lord. Kahit yung mga eksena na yung mga simpleng eksena lang, nandun siya to support. Galing siya ng taping o pupunta pa siya ng Bulacan para lang i-check kung okay ba kami. Yung ganun, parang minsan hindi ako makapaniwala na si Ken gagawin to. Pero nakaka-inspire kasi ganun yung proseso niya as a producer. And ako, first-time producer din. So parang I look up to him na, uy, ganito dapat. Nag-set siya ng standards na ganito dapat yung isang producer. Ganun. So, Ken, Wow, I really appreciate that naman, Glyza. hands-on ka. Ganun talaga kaka-passionate dun sa trabaho mo. Dream po kasi namin ni Glyza to, Tito Larry. Normally, kapag gumagawa kami ng pelikula, bilang isang aktor, at pag nag-usap kami ni Glyza, sabi namin, gusto namin, pangarap namin, na magtrabaho naman behind the camera at maging producer. At dito natetest yung pagiging creative naming dalawa, yung gusto namin na yung mga creative juices namin na mga naiisip, yung mga konsepto. Nagkaroon kami ng outlet para ipakita pa yung isang side ng yung pagmamahal namin sa industriya natin. At ito yung pagiging producer. At maraming mga aktor ang nangangarap na magkaroon ng na mag-produce ng pelikula. At dalawa kami ni Glyza sa mga pinagpala po na maabot yung pangarap na yun bilang producer. And so gusto ko lang magpa-thank kay Glyza na appreciate that yung mga sinabi ni Glyza. Sobra. And ganun din po si Glyza, titular sa paggawa po. Kasi ngayong 2024 po, nakaset po kami ng 10 pelikula na ipoproduce, 10 to 15 na movies. And si Glyza talagang yung mga konsepto niya, hindi lang siya nakafocus sa Slay Zone, kundi pati rin po sa mga upcoming na mga pelikula. Nire-ready niya na rin po yung sarili niya. And I'm just so proud na ganito na yung mga pinag-uusapan namin dalawa. Ibig sabihin nito, may kasunod na, Glyza. Yes, may kasunod na po. Basta abangan nyo na lang po. Ayoko pang spoil. At saka inaantay ko rin talaga na makauwi ako para ma-plan siya na lahat ng mga plans namin and upcoming projects. Kumusta